Iba't iba ang tao sa mundong ito, isa ang kulay ng dugo. Batang Pinoy, natatangi, kagilagila sa paglalahad gamit ang mga mabusising wika. Ilan lamang yan sa mga nagtatamiyang salitang mayuhunay sa tila pahabang buhay na ligasiya ng akdang biyag tinamaang paghihiganti, pamilya, pag-ibig, puot, pagsasaya at paglalakbay. Mga pangunahing terminong umiikot sa tema ng tulang epiko mula sa Ilocos. Inalathala ng isang bulag na manunulat na si Pedro Bucanig, maiyahalintulad ng epiko sa mga nagtatanyang akdang pampanitikan ng mga naglalaki ng reliyon sa buong mundo. Hindi nagpapati na nagaya nga nilamang ang kasigasigan ng damdamin ni Bucanig na maipakalat at maipakita sa buong mundo ang aral at ganda ng panitikang Pilipino. Sumisentro ang akda sa bidang si Lamang, isang batang pinagpala simula pagkapanganak pa lamang sa kanya. Matipuno, matalino, mapagmahal sa pamilya, nag-aalam na katapangan at kalakasan ng kanyang tinataglay. Biyasa sa payahang limpa at pagdalakpay, kinapupunuan at kinasihan ni Bathala ang kanyang kaanyuan sapat upang mabistulang tila ba hindi nabubuwag ang kataungan ni Lamang. Ngayon, sa ating panibagong episode, ay matutunghayan natin ang utak sa likod ng akda na ito at maibabahagi sa lahat ng hindi pa mga narinig na detalye tungkol sa akdang nabanggit. At katungo ang gaganap na Lamang ay sabay natin tutukuyin ang kinahinatnan at implikasyon ng akda sa modernong mundo. Lahat ng ito ihahatid namin dito lang sa Akdang Balasik, pagsusuring walang kasing lupit. Pis! Magandang araw mga pisan. Ito ang akdang balasik. Magsusuring walang kasilupit. Mga pis, isa na namang panibagong dambalasik na akda ang ating itatampok sa episode ngayon. Handa na ba kayong makilala ang ating dangpisig? Danggara at dambalasik na manunulat ngayong araw? Siyempre naman. Kahit huwag na tayo magsampa ng oras, at tatawagin na natin siya. Salubungin natin ang isang tampok na manunulat ng isang kilalang epikong pinamagatang Biyag ni Lamang. Ginoong Pedro Bucanig. Pedro Bucanig. Ayan na. Magandang umaga po, Ginoong Pedro Bucanig. Magandang araw. Nakabit ka pa po. Maaari mong i-unmute ang iyong mic. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw din po. Salamat po at pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon na mga panayam ka po namin. Maraming salamat, Ginoong Pedro. Maraming salamat din po. Gusto po namin malaman kung kamusta ang iyong lagay ngayon. Maayos naman ang aking kalagayan. Nasa magandang pangangatawan, yun lamang po. Bilang nandito ka po, maaari po ba naming malaman kung tungkol saan ang isinulat mong epiko na pinamagatang Biyag ni Lamang? Maaari mo po ba kaming kwentuhan o sabihin sa amin kung ano yung mga nilalaman nito? Ang nilalaman ng kwentong ni Biyag ni Lamang ay ang tungkol sa pagmamahal sa pamilya, sa pag-ibig, sa paglalakbay, sa paghihiganti, at marami pang iba. So, ang maganda dito sa palabas na sa kwentong ito ay ang tradisyon na ginagawa ng mga Pilipino sa nakaraan. Gusto naming malaman kung anong genre o elemento ang ginamit mo sa akdang ito. Sa akdang ito, ginamit kong genre ay epiko na fantasy dahil makikita rin dito ang mga hindi makatotohanan ng mga pangyayari sa kwento ito. Sa
So yun nga po, nasabi mo na sa amin kung anong genre of that. So maaari mo po ba kami kwentuhan kung ano po ba yung mga elemento ng akda ang iyong ginamit sa iyong isa namang napakatanyag na epiko? So, sa mga elemento, nandito ang mga tauhan. Si Lamang, ang bida, si Don Juan, ang ama, si Namongan, ang ina ni Lamang, ang Igorot na tauhan, yung tribong nakalaban ni Lamang, Ines Canoyoan, ang babaeng iniibig ni Lamang, si Rarang, isdang tradisyonal na hinuhuli bago ikasal ng isang tao sa nakaraan. Ang Berkahan, ang pating na lumunok at kumain kay Lamang, aso, tandang at buhaya ang mga sumama sa ekspedisyon ni Lamang. Sumarang, karibal ni Lamang sa pag-ibig niya sa kanyang iniibig. At kay Lakay Marcos, ang matandang inutusan upang hanapin ang buto ni Lamang. At makikita rin dito ang mga tagpuan, ang kabundukan ng Igorot na tatauhan kung saan nakipaglaban si Lamang, Lambak na Albuan, Kalaluntitian, Ilog ang Burayan. At makikita rin dito ang tunggalian. Ang tunggalian dito ay ang tao laban sa tao dahil ipinakita dito ang paglaban ni Lamang sa mga Igorot na pumaslang sa kanyang ama. Yun lamang po. So, maaaring po kang maipahayag sa amin kung ano yung nabuo mong mensahe sa iyong nagawang akda. Sa mga nagustuhan ko po. Ang nagustuhan kong sa akdang ito ay ang pagpapakita ng mga tradisyonal na gawain ng mga Pilipino sa nakaraan. Pinapakita dito ang mga kultura, ang pagmamahal sa pamilya, ang pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae. Yun lamang. So ayun, mga kapisan, may kita po natin na napakamabusisi yung paraan ng paggawa niya, no? Na marami siyang nailathala sa atin ng mga magagandang katangian na maaari nating makita at babanga sa kanyang akda. So, nagtataka lang ako sa ano po ba yung mga masasabi mong mga kahinaan or mga parts na hindi mo nagustuhan ng masyado sa akdang isinulat mo? Ang hindi ko lang nagustuhan siguro ay ang pagsasalin nito kasi kalimitan sa pagsasalin may mga nababawasan na impormasyon o nadadagdagan. Isa ito sa mga ikinapangit ng epikong ito dahil madalas hindi maayos ang impormasyon na nailalathala sa akdang ito. Yun lamang po. So, Ginoong Pedro, bilang mukhang napakaganda ng akdang iyong isinulat o ng epiko, gusto naming malaman kung ano yung mensahe ng epikong isinulat mo. Ang mensahe ng epikong ito ay pagbibigay ng hustisya. Dahil ipinakita rin dito ang pagbibigay ng hustisya ni Lamang sa kanyang ama. At pinapakita rin dito ang pag-ibig sa pamilya. At pinapakita rin dito ang kultura ng mga Pilipino sa nakaraan. Yun lamang po. So ayun yung narinig natin mga kapisan mula sa ating kapitapiragang manunulat na si Pedro Bocanek kung paano niya ginawa at kung ano ang mga nilalaman ng kanyang napakatanyag na akdang biyag ni Lamang. So, Hindi lang yan. Binanggit niya ba? Hindi Ano lang yung naman mga yun. binanggit niya? Binanggit niya rin ang kahinaan o kalakasan o ang mga parting nagustuhan niya at mga hindi niya masyadong nagustuhan sa kanya isinulat. Bilang napakagaling niyang manunulat ay inaamin niya na ang kanyang isinulat ay mayroong mga hindi ganong ka-perpekto, pero alam natin na Buuan ng akda is talaga namang maganda at kaaya-aya sa ating mga mambabasa. So tapos na yung una nating bahagi ng panayam no, kay Mr. Pedro Bocanek. No? Magbabalik muna kami mga kapisan pagkatapos ng isang maikling patalastas. So, kaya
walang magawa at walang mahanap na libangan sa loob ng inyong tahanan ngayong may pandemya? Subukan magbasa at palawakin ng kaalaman tungkol sa iba't ibang aktang pampanitikan. Ano nga ba ang akdang pampanitikan? Ang kahulugan nito ay ang literatura o mga akdang nasusulat. Ito rin ay naglalaman ng mga akdang tumatalakay sa pang-araw-araw na buhay. Bahagi rin ito ang mga katang-isip, pag-ibig, kasaysayan, at iba pa. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Magbasa na at palawakin ang ating mga isipan. At nagbabalik tayo mga pisan. Nandito pa rin kayo sa episode ng Akdang Balasik, Pagsusuring Walang Kasing Lupit. Ngayon naman ay nabalitaan naming magkakaroon ng movie adaptation itong Akdang Inyong Isinulat, Ginoong Pedro. Tama po yan. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan ng mas marami pa tungkol dito? Okay. Sa palabas na ito, makikita natin talaga ang mga reaksyon ng mga tauhan, kasi makikita natin ng personal kung paano ginagapan nila ang pagiging leader niya, ang pagiging anak niya sa kanyang pamilya, at makikita din dito ang kanyang paglalakbay at ang kanyang pakikisama sa mga tauhan. Yun lamang po. So far, isa rin karangalan bilang isa kang manunulat ng iyong akdang isinulat ay magkakaroon ng movie adaptation. No? Ano po yung pakaramdam mo nung unang dumating sa iyong mensahe na gagawa ng adaptation ng akdang isinulat mo? Lubas sa ang aking nararamdaman ay lubos ako natutuwa, kasi minsan lamang ito dumating sa aking buhay na bigyan ng isang pribilehiyo na gawin ng aking akda na isang palabas upang ipakita sa buong Pilipino na ang mga tao noon, ang mga ninuno natin ay ganong mamuhay, kung paano manamit, kung paano umibig sa kanyang bansa, sa kanyang lugar. Yun lamang po. At dahil nga dyan, inibitahan natin ang isa sa pangunahing gaganap dito sa ating movie adaptation. Salubungin natin ang ating special guest, Mr. Jason Matthew de los Reyes. Magandang araw, Ginoong Jason. Hello po. Magandang araw din, Tenyo Pisan at Tenyo Pisan. Magandang araw sa'yo. Kamusta ka ngayong araw? Okay naman, maganda. Masaya ako. Salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat din po sa inyong pagdalo dito sa aming episode. Kinagagalak po namin yun. Kamusta naman po ang inyong buhay artista? Okay naman, okay. Kaliwat kanan, puro shooting. Yun. Pero naman, ayos naman, kahit medyo mahirap, masaya naman. So, ito po kami sa inyo at sa bag na inyong binibigay, no? So, inanyayahan ka po namin dito sa aking palabas ay dahil po sa kanina nabanggit ay magkakaroon po ng movie adaptation ng isang sikat na epiko, pinamagatang BNP ng at si Mr. Jason po ay ang gaganap na bida, no? So, nung dumating sa iyo yung balita na ikaw yung pinili nilang bida na gumanap dito sa pelikulang ito, ano yung mga dahilan mo bakit ka nagpapayag? So, ayun, first of all, I'm Jason Matthew playing Lamang. So, the story is all about leadership. The journey of portraying Lamang's character in the movie is all about being a brave and a great leader. Alam natin na modern Philippine traits is always changing throughout the years. Nag-iiba siya habang tumatagal ang panahon. Madaming tao ang nakakalimot kung ano talaga ang sinaunang kaugalian ng mga Pilipino.
imagining that our local traditions that are soon to be lost or forgotten, and the remnants of our well-to-do past that are at risk for vanishing or disappearing forever. So, hindi na rin ako nagdalawang isip na kunin or i-portray yung character ni Lamang because it's all about the modern day manifestation of ancient customs of Filipino. Ganun po. Timing po natin kay Jason, no? In English na po tayo mga kapisa, no? Naway naintindihan niyo po kasi naintindihan din naman namin yung sinabi niya. So yun nga, nabanggit mo yung mga sinaunang kaugalian. Paano mamayahalin tulad yung mga sinaunang kaugalian nilang sa kaugalian ng mga, sa kaugalian mo ngayon na tinataglay mo? If I were to compare my traits to Lamang, I think that will be parang mahirap no? Yung level of traits na mayroon ako is parang wala pa sa kalahati ng characteristics ni Lamang. Yes, I am brave enough, pero hindi kasing tapang ni Lamang. Yes, I'm strong, pero hindi kasing lakas ni Lamang. Alam niyo yun, parang Lamang's strength is parang maka-compare mo kay Hercules. Parang napakalakas niya, he's so strong. Siyempre, may mga flaws din si Lamang, which I might say na may pagka-aparehas din sa akin. Turning out to be that I'm always angry, I like getting my revenge for someone, ganun. So, makikita din natin yung kay Lamang, like, yung trait na gusto niya ipagiganti yung ama niya. So, another, without a doubt, I'm also a great leader when kapag pinag-uusapan is about sa mga group projects, ganun. So, but the leadership of Lamang is something else, far away from me being the leader of my group mates. So, ayun nga. But I think the most important edge of me is the eagerness to portray Lamang. Mukhang napakagaling na aktor naman ang napili nila Mr. Pedro Bucaneg. Mukhang kilala niya yung kanyang gaganapan, ano? Gusto naming malaman bilang isang parte ka ng kabataan ngayon. Ano yung magiging impact nitong palabas na to sa kanila? So, ayun ito. Andito kami para i-remind ulit yung mga kabataan, students rather, na mapapasabi na lang sila na, uy, meron pala tayong Filipino hero epic. If may Hercules, yung Zannisus, may King Arthur, may Beowulf, may Siegfried, may Gilgamesh, Perseus, Rama, diba madami. Apart from this, meron tayong Lamang. A great leader was the soul of the brave spirit. Diba? Aside from this, yung impact na dala-dala niya is napakalaki. Like, parang mabubuksan yung isip ng mga kabataan. Hindi lang dahil sa more on fight scenes and action stuff, but matitrigger yung information nila. Hindi, yun, sa mga hatid na aral ng akdang ito. Madaming aral, like, madami siyang aral, like, hindi mo kailangan ng dahas sa pamumuno, kailanmay ang pagigante ay hindi solusyon sa anumang galit at poot. Tapos andito rin yung parang aral na makikita mo na yung pasya at desisyon ay napakahalaga dahil doon nakabase ang ang magiging resulta at bunga ng gagawing action. Tapos andyan din yung huwag mo hayaang makibabaw yung galit at poot dahil wala itong magandang patutunguhan. Ayun. So, hindi ko na masabi yung iba dahil madami talagang aral dito. So, para siyang epic journey story with important lessons plus magagamit pa ng kabataan to guide them as they grow. So, ayun nga mga kapisa na napanggit na nga ng ating bida, no? Ang mga iba't ibang kaugalian. Siyempre, hindi niya lalahatin yun kasi ano pang papanoorin yung sasabihin na lahat. Kaya't abangan niyo yun, mga kapisan, no? So, Sasabihin niya yung kung paano niyo mapapanood at kung kailan naman. So, di ba kami tapos, may dalawa pa kaming tanong, no? So, yung una sa dalawa naming tanong is, yun nga, yung kasikatan ng akda na ito, na sobrang kilala siya, hindi lang sa isang particular na region sa Pilipinas, hindi sa buong Pilipinas. So, pag binanggit mo yung
akdang biyag nila is mabilis na malalaman agad kasi ganun siya katanyan. So, knowing that, ano yung parang, siyempre pressured ka rin, kasi fit mo yung bigat mo kasi dati. No? Paano mo hinandle yung pressure knowing na ikaw yung mag-portray sa isang pinakatanyan na karakter mula sa isang sikat na akdang? Okay. Yes, naka-pressure knowing that I will be the one to portray Lamang's character, which is isa sa pinakatanyag at popular na character sa mundo ng Philippine literature. Like, andito yung tinakil ko yung side ni Lamang, human side ni Lamang rather. Paano niya pinahalagaan yung pagiging Pilipino niya, tinignan ko yung mga flaws niya, mga decisions niya on how to be the great leader of your community. So, the pressure is high, but nangunguna sa isip ko na, huy, Jason, you'll be the one to portray or show the extraordinary bravery and power of Lamang. So parang, this is my first time to play a lead role of a Filipino epic hero. Hindi na rin ako masyadong nag-aalinlangan or nahirapan kasi because I think kaya kong ipakita yung or i-showcase yung dramatic skills ko. Yung personality ni Lamang kaya kong i-portray by practicing every traits of him since hindi naman nagkakalayo yung characteristics naming dalawa. So, I feel comfortable in doing his part. Yun lang. No, mga kapisan, mukhang napakagaling nga ng ating aktor at kilalang-kilala niya yung kanyang gaganapan. Gusto lang naming malaman kung bibigyan ka uli ng pagkakataon na gumanap ng iba pang mga katauhan ng mga nagmula sa iba't iba pang akdang pang Pilipino. Tatanggapin mo ba yun? O hindi? Salamat sa tanong, no? If may chance, why not? Why not take for the opportunity? If yung film ay tumatalakay sa akdang Pilipino, which is sino-showcase or let's say, enriching the Filipinos' journey on traditions, why not? I'll grab the opportunity hanggat nandyan pa siya. Never say never lang. So yun, nakita na natin, no? Nasagot nila yung ating video, yung mga pangkaraniwang mga may tatanong natin, no? So, ngayon naman is ibibigay natin sa ating mga nanulat oras na ito upang i-promote naman paparating na movie adaptation ng kanyang akda na Mr. Pedro Buhanin. Pwede ka na pong mag-promote ng pelikula? So yun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin artista, sa production namin. So sa darating na susunod na taon, dadating na ang palabas ni Biyag ni Lamang. Sana suportahan nyo ang mga local na palabas na ito. Yun lamang po. Abangan. So, Mr. Jason? Sa akin, paano muna shoutout sa family and friends ko at sa mga fans ko na manonood. Yung isa kong movie, abangan nyo, yung Mr. Soy Sauce. Continue to support me as the staff, the production. Salamat sa support. It's gonna be on December 20. You can get your tickets sa Tanghalan Cinema Box Office. See you there. Mahal ko kayo. May dagdag pa ako. Yes, alam mo yun. Shoutout ko yung director namin, si Robby Balocating. Isa siyang magaling na director. Magdidirektor ng palabas na ito. Yun lamang po. Robby, salamat. Derek! Speaking of director, narinig ko yung pangalan niya. Lagi siyang kinikwento sa akin ng mga friends ko. Napakagaling na director. Isa rin siya, magaling din siya magturo, no? Kung paano niya gagawin yung isang scene. Sabi ko dun is, talaga namang napaganda niya na sabi din sa akin. Ako rin, nakita ko na rin siya. No? So yun nga mga kapisa, nagtatapos naman po ang ating episode ng Akdang Balasik. Pagsusuring walang kasilupit. Mukhang marami tayong dapat na abangan dito sa kanilang movie adaptation at abangan natin yan at tangkilikin natin kapag ito ay pinalabas na. So, ayan, nagtatapos na naman po ang ating episode ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa aming segment. Maraming salamat Mr. Pedro at Mr. Jason. Ikinagagalak po namin ang inyong pag-unlock sa amin. So, maraming salamat.
Salamat mga kapisan. Ito ang Akdang Balasik, Balasik, pagsusuri Pagsusuri walang kasing kasing lupet. Maraming salamat. Iba't iba ang tao sa mundong ito, isa ang kulay ng dugo.